Hey Royals, welcome back to my channel. It's me, the Juliana Ray. I'm telling you about my thoughts on nursing as a second year nursing student. I choose this course, hindi ko alam kung, hindi naman sa hindi ko alam kung bakit. Hindi, as a grade 12 student, di ba pandemic? Ito yung mga parang pointers ko para if ever na mag-nursing kayo. Sabi nga ng isa naming teacher, nursing is not for the weak. Ito, hindi ko siya masyadong kinakwento publicly, pero kukwento ko sa inyo. Nung DR, DRPM kami, ang masasabi ko lang sa mga pipili ng nursing, you need to love this course talaga para tumagal kayo dito. Hey Royals, welcome back to my channel. It's me, the Juliana Ray. And for today's video, I will be eating in front of you. Habang I'm telling you about my thoughts on nursing as a second year nursing student. Meron ako ditong pakwan. So this pakwan is donated by the Agriculture Department. And then, kasi nga, nag-walking ako and then binigyan nila ako. So, isang buo to. I'll insert clip. Hi guys, I have pakwan. It's free! It's super free! Oh my god! And then, I have egg. This is from the cafeteria. The egg and the beans. I really love beans. Hindi ko alam kung bakit. Basta beans, I love it. Egg for protein. And then, I cook samyang. Yeah. Ganito kasarap yung samyang, guys. Mag-buy na kayo sa akin. Room 210. Okay. I choose this course. Hindi ko alam kung, hindi naman sa hindi ko alam kung bakit. Hindi. As a grade 12 student, di ba pandemic? Parang yung mind ko, fix na talaga siya for accountancy. Like, yun na yung nakikita. Hindi naman nakikita sa future. Like, yun na yung ina-anticipate ko na kukunin ko na course, no, ngayong college. Pero, nung last 2021, nagkaroon nung typhoon na Odette. And then, yung typhoon na yon natamaan sila lolo doon sa isla, sa Araceli. And then, after ilang months, nagkaroon siya ng stroke. Parang na-depress siya doon, na-stress siya doon sa so nagkaroon siya ng stroke. Like, nung time na yon nung after nung typhoon, like, hindi si lolo makapagsalita talaga, like, quiet lang siya, gano'n. And then, nung pumunta kami doon, nakapagsalita din siya. And then, March 2022, sinugod na siya sa hospital kasi hindi na siya makawalk. Like, yung half body niya, paralyzed na yung right side niya. Paralyzed na. So, yung left brain niya, na-affectuhan na. And then, after nun, kasama ako ni Mama Nene, nag-aalaga kay Lolo dun sa hospital. Di ba, COVID pa nun? So, konti lang yung makakapag Pero, ako talaga, like, nandun ako sa hospital, super hands-on ko kay Lolo. Like, pag ako na yung on duty, kasi ang time ko is 11 to 5 or 6 a.m. 11 p.m. to 5 or 6. Tapos, ang nagawa ko, hindi talaga natutulog kasi nga, yung left arm ni Lolo, may nakalagay na gano'n. Kasi nga, tinatanggal niya kung ano man yung nandun sa mukha niya, yung mga MGT niya, tinatanggal niya. Yung parang dextrose, gusto niya rin tanggalin, gano'n. Kaya alising talaga ako. Tapos nakikita ko yung mga ginagawa ng nurse. Nabibigay silang gamot, magpapakain sila sa MGT. And everything. Nung lumabas na si Lolo nung March, nasa March 20 or March, basta patapos na yung March, nung inuwi na siya sa bahay kasi nga hindi na siya mag-ayo ba lang. hindi na siya mag-okay.
Ang pinull out si Lolo sa hospital and then, nung nasa bayan na, ayun na, like ako yung nagpapakain. Ito ganyan. And then, nung enrollment na, ayun na, nag-nursing nga ako. Inayo ako si Princess pati si Ariel. So, parehas kami itong nursing. Parehas kami nahihirapan. Like, oo, ito nga yung childhood dream ko. Pero hindi ko siya napaghandaan talaga masyado. Kaya, ito yung mga parang pointers ko para if ever na mag-nursing kayo. Dapat, number 1, financially stable talaga. Like, yung finances, okay. I mean, hindi lang kasi, isipin nyo guys, uniform pa lang, siguro aabot si inay ng 12K sa uniform namin. Like, lahat-lahat Feeling ko 12K. Kasi nga, school uniform, nagpatahi ako 2. Tatlong prickly. Yung puti, ito. Yan, 3 yung pinatahi ko niyan. Tapos nagpatahi pa akong 2 palda, tapos pina-adjust ko pa yun kasi tumaba ako. Tapos meron pa kaming scrub suit, so 2 din yung pinatahi ko. May CHN uniform ako, 2. 600 yun, taas lang. Tapos nawala yung isa, so nagpatahi ako ng isa pa, so 2. Tapos, meron pa kaming type A uniform. Yung type A uniform, 1, 2, isang piraso. Pero kapag sa duty pala, dapat 2 pala pinatay ko. Kasi nga, everyday, parang susutin mo siya everyday, pero wala akong magawa. So isa din yun. And then, pag magka-graduation na kami, meron pa kaming uniform na puti. Like, kasi na every uniform, 1, 2 siya. So, pag add mo yun lahat, kung ilang uniform yun, may PE uniform pa. Meron pa mga t-shirt every time, like every year. May basta ang dami, like, dun pa lang, para mababaon ako sa utang. So, kaya dapat financially okay tayo sa uniform pa lang yun, Wala pa tayo sa ibang bagay. And then, like, syempre, yung mga kailangan mo, yung mga gamit mo, stethoscope, BP, aparatus, kung ano pa, pulse ox, papel. I mean, madami ka pang kailangan gawin. I mean, madami ka kailangan. Like, hindi lang naman yun. Meron pang scissors, may body scissors. Basta may checklist pa kayo na dapat mong bilhin. So, parang gano'n, aabot ka ng 5K. Yun pa lang yun. Wala pa yung tuition. So, hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung pera. Pero ayun. And then, sa tuition naman, dito sa school namin, mas okay na siya compare sa ibang school. Like, dito, abutin ka ng 80K per sem, at least, may food na yun nakasama. Sa ibang school, wala pa yung food. I mean, 80K lang, tuition lang talaga. Ang maganda dito, kasi nga may service kami, kasama na siya sa binabayaran. Like, yung duty namin, doon sa Bacolod, binabayaran din namin, kasama na namin sa fee namin. I mean, basta, transportation fee, gano'n. Tapos, ano pa ba? Basta, ang mahal. Tapos, may internship fee pa kayo. Siyempre, yung tuition mo pa, yung luho mo pa, yung parcel mo pa. O magkano yun? So, dapat talaga pag nag-nursing kayo, capable talaga. I mean, ang hirap naman na magbabayad yung mama mo tapos wala lang sa'yo, di ba? Diba? Yun, basta financially okay sa'yo. Kung hindi naman, I mean, dapat mapunan lang. Siyempre, mahirap naman na mag-school ka lang tapos hindi pala kayo okay. So, mababang kayo sa utang. Next naman is, emotionally. Like, dapat prepared ka talaga. Like, kailangan mo ng support system. Kasi nga, sa nursing, dapat strong ka. Strong yung mind mo, yung emotional status mo dapat hindi lang nasira. Kaya dapat pag may boyfriend ka, yung hindi sakit sa ulo. Yung like, dapat,
like, mapapagaan yung loob mo kapag kailangan mo ng ganito, ganyan, pa magsusumbong ka, kausapin ka, hindi yung nakausap. Joke. Basta dapat emotionally stable ka. Kasi nga, kapag hindi, number 1, hindi ka makakapag-duty ng maayos. Number 2, lagi kang bothered. Tapos, like, syempre, kung hindi ka okay, yung mental status mo parang, ay, emotional rin pala tayo. Yung emotional mo, like, lagi mo i-question kung ba't ka nag-nursing. So, dapat yung emotion mo talaga. At saka, di ba, dapat nagbibigay tayo ng therapeutic communication, therapeutic care sa patient. So, dapat, hindi ka masyadong mag-engage sa patient. I mean, mag-engage sa patient, pero, alam mo yun, may limit lang. Forever na rin, mamamatay yung baby, ganun. So, dapat, alam mo, like, kahit naman naiiyak, doon ka sa kwarto, doon ka sa changing room umiyak. Yeah. Pero buti, pero sa ano ko, wala pa naman akong experience na namatay ng baby sa akin. Ilang buwan ng pag-duty. Dapat, I mean, ready ka din sa mga professors, sa mga CI mo. I mean, every CI is different, so dapat emotionally okay ka lang. May ganitong CI, matapang, may CI na chill lang, may CI na ganito siya magbigay ng ano. So, hindi naman lahat ng teachers okay sa atin. Yan. Kaya dapat ready tayo. Next is physically. Sabi nga ng isa naming teacher, nursing is not for the weak. Yun yung sabi niya sa amin. Kasi nga, kapag nursing ka, dapat matapang ka. Ay, hindi naman matapang. I mean, dapat yung, kasi duty ka eh. I mean, makakasagupa ka ng maraming pasyente. Yung iba, syempre, hindi mo naman alam kung anong virus yung meron sila. Hindi mo alam kung anong bacteria. So, dapat, physically okay ka. I mean, kaya nga, di ba, sinasabi nila na kapag nursing student, grabe magpayo na dapat kumain ng healthy ganito, pero kumakain ng pancit canton, dilata, gano'n. Pero, oo nga, may ganun tayo, pero dapat tayo physically strong. I mean, hindi ka pwedeng himatay-himatay ka na lang bigla, or basta alam nyo yun, dapat prepared ka, yung body mo is ready for that. Kasi nga, mahirap naman na dapat ikaw magti-take care sa patients mo, pero ikaw yung magiging patient, di ba? So, dapat, okay yung physical mo. I mean, sa amin, pag first year ka, hindi pa naman nag-duty. So, doon, medyo okay pa. Pero yung kalaban mo doon, yung sa theory, like, ang bigat-bigat ng mga topics and everything. Pero, okay lang naman. Hindi ko kasi alam kung paano ko na-survive yung first year ko. Hindi naman ako nag-aaral. Like, grabe ko na, like, di ba, syempre, I'm from Palawan. And then, I went here in Morsha, in Negros. And then, yung culture, the language, iba, like, ang tagal ko nag-adjust, promise. Kahit yung sinasabi ni Itay na, ayan, si Gian, mabilis naman siya mag-adapt. Like, pero dito, tagal-tagal. Basta, like, parang, lungkot-lungkot ko. Kaya ako tumaba. Kapag nagkasakit ka, dapat gumaling ka kaagad. Dapat i-schedule mo yung pagkakasakit mo. Like, katulad ko, tingnan mo, nagkasakit ako ngayong walang klase. At least, nakakapagpahinga ako, nakakatulog ako ng anong oras gusto ko, di ba? Hindi yung may duty ka, gano'n. Ang hirap, promise. Duty ka na masakit ng ulo. Paano mo kakausapin yung patient mo ng maayos? Next naman, sa social aspect, ako kasi, personally, hindi malaki yung group of friends ko. Like, dalawa lang din sila. I mean, sila talaga yung core. Tapos yung iba, classmate na lang, acquaintance, gano'n. Kasama sa blocking and everything. So, yung social life ko, hindi siya ganun ka-active. Pero, nagagawa ko naman lahat ng gusto ko. Nakakapag-social media naman ako. Cloud chaser naman ako. Hindi naman ako nag-aaral ng ganun talaga. And then, nag-aaral ako para makapasa lang, gano'n. Hindi pa yung nag-aaral talaga ako. No, hindi pa. Hindi pa siya ganun. So, kaya,
Hindi pa naman namamatay yung social life ko. Pero siguro, kung ano ka, naglaban mo ka studios. Sa social life ko naman, hindi naman patay. Marami namang extracurricular dito. Pero ang ginagawa ko na lang, para nakapag-socialize ako, naglalakad-lakad ako, nanonood akong basketball, nanonood akong soccer, ganyan. Kapag bingle sa mga people around the world. Parang hindi namamatay yung social life ko. Mentally, dapat, ka, parang yung sa sa emotionally, like, dapat mentally prepared ka sa lahat ng mangyayari. Katulad ko, hindi ako mentally prepared na, ganito pala yung labanan dito sa nursing. Isipin mo, hindi ko nga alam na maraming sinusulat sa nursing. Masasabi ng nanay ko, sabi ni inay, bakit masipag ka ba magsulat? Ang dami nyo kayang sinusulat ko. Hindi ko pa na-realize noon. Pero ngayon, naramdaman ko na, requirements nyo, lahat handwritten. Nasabi ko. May outline lang. Doon may susulat lahat. Handwritten. Saan ka dyan? Tapos, hindi basta-basta ang nursing. Lahat naman ng course, hindi siya basta-basta. Pero, sinasabi ko sa inyo, ang nursing daw mapatay. Gid ka. Daw di ka katulon, Masabi, nakakaiba yung nursing sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sinusurvive ang mga bagay na ito. Siguro, with the help of God, yung parents ko, friends, family. Basta, napakahirap. Minsan na lang napupunta mo kung ba't ba ito pinili. Pero, ang pinaka-satisfying is kapag nag-thank you sa inyo yung patient mo, kapag nakita nyo yung baby na lumabas na. Kasi kapag second year, sa amin, pili ko sa lahat, pag second year, more on sa baby and mother care. Kasi di ba pag first year, anatomy and physiology, kung paano gumagalaw ang mga katawan, kung paano mag-check ng katawan, kung paano i-check. Pag dating ng second year, i-apply mo na lahat yon. Alam mo dapat yung anatomy. Pag first year nga, like more on theory talaga. Tapos kapag first year, second sem, may read them na kung paano mo gagawin yung ganito ganyan. Siyempre, nung una, kinakabahan din ako. Pero katagalan, it's okay na din. Like, kaya-kaya na pa din pala. Yabang. Wala nang maibubuga. Pero, hindi ko alam kung paano talaga nakasakpasan ng first year. Kasi hindi talaga nag-aaral. Feeling ko mababait talaga yung mga teacher ko. And then, yun, dapat mentally prepared ka, like, dapat alam mo. Kasi, hindi lang tayo, we're not just dealing with, with a thing or something, pero we're dealing with a life. Yun talaga, buhay ang kinakapat natin. Kaya dapat, alam natin kung anong ginagawa natin. Kasi hindi ka pwedeng magkamali. Pag nagkamali ka, the patient could die, di ba? You can kill a person kapag nagkamali ka. Kaya, dapat palaging tama. Hindi naman kung magkakamali ka, like, super konting pagkakamali lang, hindi yung alam mo yung malaki, nakakatakot. Siyempre, siguro sa akin, hindi ko talaga makakalimutan yung first na beses magpaanak ng mama. Yun talaga. Yung first patient ko is 40 years old, pang-apat na anak, tapos 10 years yung gap. So, matagal na siyang hindi nanganak kasi na 10 years eh. So, nakalimutan niya na. And then, ire siya ng ire. So, yung niya, naghabok na, like, naglaki na siya. Basta kung sino mga nursing student, alam ko naiintindihan na ako. Yung niya, basta na siya, naglaki na, naglobo na, kasi iri siya ng ire. Di ba dapat hindi? Dapat isang irihan ba? So, yung kanya naglobo na. And then, pag sa RHU, parang laging galit yung mga tao doon. Galit si ma'am. Grabe nagagalit. Ay, nako!
Tapos, sabi niya mo, isang iri lang kasi, ganito, ganyan, madama. Pero syempre, hindi gano'n, so hindi ko ma-express. And then, nung after nun, like, ang tagal, di ba, nag-gush na yung bag of water niya. Ang tagal-tagal bumaba ng baby, like, grab, pinush talaga siya ng nurse. Dito, pinush ng nurse ng gano'n. And then, sobrang tagal. Basta alam ko siguro mga 15 to 20 minutes talaga nandito lang yung baby. Like, nandito, di ba ito yung legs, nandito lang yung baby, o dyan lang siya. Like, ito lang yung Pero all in all, okay naman yung baby. Like, he's healthy, he's super strong. And then, hindi siya sobrang likot. Ay, di ba, normal yung malikot? Pero siya yung, malikot siya, pero hindi yung, basta parang behave lang siya. I mean, alam niyong maganda yung nag-take it. Tapos, ayan. So, ako kasi nag-court care. So, ako yung so, ayun. Like, grabe ang cute. Winay ko, sinukat ko yung length niya, sinukat ko yung, dito, ko. Tapos, binihisan. Tapos, chinek yung rectum. Ayun. Like, ang sarap sa pakiramdam. Like, parang kanina nandito lang siya sa tiyan, tapos ngayon nakalabas na siya. Ang saya lang. Ang sarap sa pakiramdam nun. And then ngayon, parang doon ako thankful sa mga patient na yung nagtithank you. Ang sarap sa pakiramdam nun, promise. Like, thank you po. And then, ako, MUPM, tapos yung patient ko, med-surg kasi nga walang patient sa MU. So, ang case niya ay vertigo, nakalimutan ko na siya. Pero hindi ko talaga makakalimutan kasi ang bait ng husband niya. Kasi nga, like, ita-transfer na siya ng hospital kasi nga hindi kaya yung bayarin kasi ICU siya kasi ang baba ng oxygen niya. And then, parang nagsabi yung sabi ko, kasi nung pagka next day, may patient na ako sa MU. So, something. Tawag ka. Nag-think. Sabi ko, alis na po kayo. Sabi niya, magkikita pa tayo. Hindi lang dito. Kasi magkikita pa tayo. Para patuloy lang daw sa pag-alis. Diba? Masarap ka pakaramdam, diba? Ito, hindi ko siya masyadong kinakwento publicly, pero kukwento ko sa inyo. Nung DRPM kami, parang kasi nga konti yung case, and then kinuha namin yung 9:30 na 9:30 na case na hanggang 10 lang. Tapos, ako yung circulating nurse. Tapos, after ng lahat, maglilinis kami kami maghuwas ng mga instrument, kami maglilinis doon sa Tapos, kasi nung time na yun, grabe ka toxic. Like, ang daming manganganak, ang daming mag-CCS, emergency CS. Tapos, sabi ni ma'am, kunin mo yung ganito ganyan. May pinapakuha siya sa akin doon sa Ford Care area. Tapos yun pala, napalitan na ng nurse yung doon, so sterile na yung lahat. Tapos ako, hindi ko alam kasi first time ko yun, and wala ako doon nung siniset up, hindi ko alam. I mean, kasi first time talaga namin yun. Tapos parang kami yata ang first na kumuha ng CM. Hindi, second time. Kami yung pangalawa, pero first time ko, hindi ko naman alam na sterile na pala yun. So, parang habang nagbugas ako ng plato. Like, ang sa akin, hindi ko naman gagalawin yon kung hindi sa akin sinabi niya. Yun yung sa akin. Like, hindi ko naman gagalawin yun kung hindi naman sinabi niya. Like, wala naman akong intention i-touch yun, i-unsterilize yun. Like, yun lang iniisip ko, like, ang hirap, hindi ako nakatulog na nung maaga. Tumawag talaga akong nilabas talaga. Nasama ng loob ko at that time. Pero, sabi nga, that experience makes you stronger. So, baka ngayon, alam ko na dapat pala, hindi porket sabi ni ma'am na i-touch mo,
i-touch mo talaga. Dapat, you need to observe things para hindi mangyari yung mga ganun. Pero all in all, nursing is so fun. Like, lalo na kapag nag-take care ka sa patient. And I think I took the right course for me, the right program for me. So, enjoying this, even though na hirap ako mag-memorize, hirap ko banggitin yung mga words. Pero, I can identify if there's choices. Kaya ko siya, basta nandiyan. Katulad na sa board exam, ABCD, like, I can remember it, pero I can say it out loud. Like, I know this, pero hindi ko talaga mabanggit. And I'm really thankful sa mga CI namin na sobrang hahaba nung pasensya, promise. Grabe kadungol ng batch namin, promise. And abangan nyo yung cupping and pinning namin. So, June 13, may live video sila. Syempre, isang buwan pa. April, May, June. Syempre, kahit ano, I'm so excited kasi nga, alam ko na papasa ako sa exam, papasa ako sa scores ko, and I'm confident na makakapag-cutting and pinning ako with the help of God, my family, and my friends, and syempre, sa help ng mga teachers, and sa help ng sarili ko. Napaproud ako sa sarili ko kasi nga ngayon nagsustudy na ako. Hindi naman yung super na study, pero I'm doing my part as a student na I read the slides, the book, or hindi naman sobrang advanced, pero at least nauuna ako, alam ko, and tinatandaan ko talaga, nakikinig ako sa klase. Ito pa pala, isang tip. You need to be comfortable to the people around you when you're in class. Kasi nga, nung last sem, nandun ako sa section A. And, oo, maraming matatalino, maraming nag-i-excel. Pero, hindi ko gusto yung ganon in my environment. Ayoko ng ganong environment. Gusto ko like chill lang, happy lang, gano'n. Hindi mo ma-feel yung parang may competition. Hindi naman sinasabi ko may competition sa church, pero nakifeel ko yung gano'n. Like, parang intriguing kasi doon. Like, pero sa section B kasi like chill lang, super chill na mga persons. And I want that environment for me as a person. Like, gusto ko, comfortable ako sa mga tao around. And gusto ko nandun ako sa gusto kong upuan. And gusto ko makikinig talaga. Ganon. Kaya, yeah, I think, feeling ko kaya ako hindi na nag-excel. Like, nag-okay yung grade ko kasi nga, okay ako sa environment ko. Kahit hindi sila okay sa akin, okay lang yan. Basta ako okay sa kanila. Yeah, so, ang masasabi ko lang sa mga pipili ng nursing, you need to love this course talaga para tumagal kayo dito. So, ayun lang. Uubusin ko na to lahat. Huwag na kayo. Nahihirapan akong magsalita habang kumakain. Yeah. Bye-bye! Thank you for watching, guys. Please do subscribe, like my YouTube channel. Siguro ito naman sabi ko, sa future self ko, na manunood nitong vlog na to, ngayon, broken-hearted ako. Ngayon is April 11. Ngayon, I'm realizing na broken-hearted ako kay Sana maalala mo kung kanino. Tapos, kung ano man yung na-achieve mo ngayon, sana masaya ka. Dapat masaya ka kahit ano man yan. Big or small or big. You need to be satisfied. So, tsaka sana, mabili mo lahat ng gusto mo. Kaya mo yan? Kinaya ko nga. Kaya mo din yan, future self. At tsaka, sana sa time na napapanoodin mo to ulit, yung person na mamahalin mo, mas mahal ka.
At gustong-gusto mo din. Sana yung matangos yung ilong, matangkad, pogi, tapos naiintindihan ka. Tsaka mahal na mahal ka. Katulad ng pagmamahal sa'yo ng family mo, na closest friends mo. Kasi alam ko kahit ganto tayo, ganyan ka. May nagmamahal din totoo. Hindi man lalaki, at least mga friends. Lalo na sila ina-emphasize.